MVR1 na pang GTR out, MVR1 na pang sniper in. Alright, what's up mga tol? Welcome back sa ating channel and meron naman tayong panibagong video. And sa araw na ito ay papakita ko lang sa inyo yung kinabit kong pipe ngayon na nakakabit dito sa motor natin. Itong pipe na to is MVR1 na pang sniper. Hindi ko alam kung pang sniper 150 or 155, pero parang same lang eh. Parang plug and play siya dun sa parehong motor. Pero ito kasi conversion na, no. So before kasi, dito muna tayo sa unang pipe natin. Is gamit natin MVR1 din. Kaya lang ito pang GTR, no. Pang GTR to or pang RS150, pang Winner X pwede din sa tatlo. Ngayon, wala naman ako issue dito mga tol. Medyo nahihinaan lang ako sa kanya kasi parang hindi mo siya ramdam. Medyo tahimik siya compare dito, no. So ito medyo mabash siya pero tahimik, no. Medyo nahihinaan lang ako sa tunog. Basta parang nahihinaan lang ako sa tunog niya. Kaya pansamantala in-out muna natin to. Ayan siya. Ilang taon din to? Parang isang taon din natin gamit to. Okay pa naman, medyo hindi naman kalawang to kasi normal naman to sa luma. Ayan. And then ito naman yung ating pipe ngayon na MVR1 na pang sniper. Palagay ko pang 155 lang to eh. Pang 155 to. Oo, kasi meron naman siya nakalagay na Y16ZR. Ito mga tol ay conversion. Nabili ko nga pala to ng second hand na mga tol. Nabili ko to kay Pops John Dominic Agpawa, no. Siya isa rin siya sa mga viewer natin. And then sa kanya ko to nabili. Hindi ko alam kung paano niya to pina-convert, pero ang sa tingin ko lang, pina-convert niya to. Canister lang siya, and then itong elbow na to is pang GTR or pang RS150 yung elbow. Ayan o. Kasi tingnan nyo, plug and play yung elbow, pati yung oxygen sensor. Plug and play yan. And then pagdating dito mayroong cut, dito na siya nagdugtong. So palagi ko ganun ang pinagawa ni Idol, no. Bumili siya ng pang GTR or RS na elbow, and then pinadugtong niya yung canister ng MVR1 na pang sniper. So ang vlog na to mga tol, papakita ko lang sa inyo kung gaano ka sulit itong pipe na to. Kasi bukod sa maganda yung tunog niya, pwede pa siyang i-adjust. Ayan, may adjuster siya dito sa may ilalim, no? Kaya pwede siyang pahinaan, pwede siyang palakasan. Pero sa akin kasi mga tol, mas maganda yung tunog niya kapag naka-open siya or pagka nakasagad. Buong-buo yung tunog, ang ganda ng tunog niya. Then kapag naka-volume naman siya sa mahina, para siyang pigil, parang sakal, ganun. Mga experience ko dito sa pipe na to. Pero ang ganda ng tunog overall mga tol. Ito yung sound check natin. Mag-earphone kayo para marinig nyo ng maigi. Yung usok mga tol, wala yan. Ano yan, kasi pinaiberan ko to. Kaya may konti siyang usok kasi yung may konting usok siya kanina kasi nilagyan ko ng bagong fiber. Yan, mapapansin nyo may mga ano pa yan. Pinaiberan ko siya, dinagdagan ko yung fiber. Tapos medyo basa yung fiber kasi, kaya nagkakausok-usok siya kapag nirevolution. No, dinagdagan ko siya ng fiber para hindi siya ganoon kaingay kasi honestly mga tol, maingay itong pipe na to. Lalo na kapag binira mo na siya, maingay siya talaga. Kaya kung magkakabit kayo nito, make sure na doon kayo sa lugar na hindi masyadong mahigpit pagdating sa pipe para hindi rin kayo maabala. Ako naman kasi dito ako sa Valenzuela, medyo mahigpit yung pipe dito. Pero hindi ko naman ito madalas gamitin sa labas. Kasi meron naman akong service unit sa company. So yun yung ginagamit ko. Ito kasi ginagamit ko lang to talaga kapag aalis ako ng personal, ganon. Uwi ng Pangasinan or punta ng kung saan. Doon ko na siya nagagamit. Pero pag dito, hindi ko to ginagamit dito. Kasi medyo mahigpit dito sa Valenzuela. Alam nyo naman yan. Ayun mga tol, recommended ko tong pipe na to sa mga mahilig sa basi na pupunit ng daan, no. Ang ganda ng tunog, so nasubukan ko na rin siya. Kung gusto niyo magkabit ng MVR1 na pipe, recommended ko sa inyo mga tol, bumili kayo ng canister lang na pang sniper, and then bumili kayo ng elbow na pang GTR or RS150, saka nyo pagdugtungin. Yan ang gawin nyo, mas maganda yung kalalabasan niya. Sobrang ganda ng tunog. Sound check ulit natin.